Unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka! Alright, good morning everyone! At good morning po mga kapuso, ikapito na po ng Setyembre at nakakalagitnaan na naman ng linggo. Kaya gising-gising na po at bangon na at tambay syempre sa inyong paboritong programa sa umaga, ang Unang Hirit. At girl power tayo, Christmas na rin. Christmas countdown muna tayo bago ang lahat. 109 days na lang po. Paskong Pasko na. Yay! Sa mga bata dyan, laki ng ngiti, oh. At ngayon, unti-unti nang nararamdaman ng Christmas fever, ngayong umaga ipapasyal natin kayo sa gawaan ng mga samot-saring Santa Claus decoration. Tatambayan yan mamaya nila Drew, Monica at ni Arn at heto na, sumamak na sa New York leg ng World Press Tour ng bakbakang Pacquiao Marquez 3, si pambansang kamao Manny Pacquiao. Patikim na, at may patikim na agad si Manny sa kanyang mga fans. Abangan ninyo ang ibang detalye niyan mamaya. pa. Exciting yan. Live yan kagabi sa GMA News TV. Yes. Press con. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat ninyong malaman sa ating Top Hirit. Halos araw-araw ay may nasasabat kong almost everyday may nasasabat daw na kilo-kilong botsa, pero kapansin-pansin na kung dati ay sa mga pamilihan, abay sa mga kalsado na ito nahuhuli. Kaya nababahala na rin po ang ilang meat inspectors na maaaring direkta ng i-deliver sa mga kantina, karinderya, ang mga double dead na karne. Ang Quezon City Veterinary Office nagbabala sa publiko na suriin ang binibiling lutong ulam sa mga karinderya. Kahit raw kasi yung naging maayos ang pagluluto nito, hindi pa rin namamatay ang mga mikrobyong galing sa patay na baboy. At kapag nakakain daw ng lutong botsa, maaari raw makaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka o food poison. Ang ilang karinderya naman, tiniyak na botsa-free daw ang kanilang inahihaing mga ulam. Ang Senado naman may nakabinding panukalang batas para mapataas ang parusa sa mga mahuhuling nagbebenta ng double dead na karne. Sa Senate Bill 2612 ni Senator Kiko Pangilinan, 50,000 hanggang 200,000 pesos ang multa at pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon ang parusa. Nais naman ni Senator Manny Villar sa Senate Bill 2697 na gawing 100,000 hanggang 1 million pesos ang multa at pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang parusa. Sa ngayon kasi 2,000 hanggang 5,000 piso at ilang buwang pagkakakulong lang ang parusa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero talaga yun, nataasan nila. Paano yung kung may tinagtad yung botsa, hinalo sa maayos naman na baboy, niluto bilang apritada, tinagtadan ng tomato. Malalasahan mo pa rin dahil. Kaya malalasahan mo yung karne na bulok. Yes. Kasi kahit na imimas Kahit nila ng na, gano'n. oo. Yun yung maging mapalbutsyag tayo lahat. Pero kanina talaga sa mga karinderya yan babagsak eh. Kasi di ba ikaw sa pamilya mo, ba't ka naman bibili ng botsa sa pamilya mo, di ba? Ito, Yes. ang ano mo dito, ang after kasakit eh. Kaya dapat yung sukin mo karinderya kainan mo. Dapat hindi lang mapanuri sa palengke, no? Pati yung Karinderya. Pero yung ibang karinderya nagrereklamo din ha. Dahil nga dyan sa botsa, dahil hinihinala sa kanila, humihina daw ang benta nila. Dapat meron din parang NMIS ng karinderya. Di ba? Para may tatak yung karinderya. Samantala, ito po bukod sa mga karneng botsa, muli namang nagpaalala ang Department of Health sa mga mamimili na maging mapanuri sa mga laruan naman na bibilhin ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Kaya naman, 3 buwan po bago ang Pasko, nagsimula ng mamili ng samples ng DOH para isailalim sa laboratory test. At ang mga samples na ito kukunin sa iba't ibang pamilihan gaya ng malls, mga tiyangge at maging sa Divisoria. Matatandaan na nitong Agosto lumabas sa resulta ng pag-aaral ng grupong Eco-Waste Coalition kung saan lumabas na 29% sa mga sinuri nilang laruan, cosmetics, accessories at school supplies ang nagpositibo sa mga nakalalasang kemikal tulad ng arsenic, lead, chromium at mercury. Kaya naman tayo muli ng DOH hanggat maaari ay tiyaking bumili ng laruan sa mga lehitimo at kilalang toy store. At para masigurong safe ang inyong bibilihing laruan, siguraduhin meron itong mga tamang label at warning signs. At nakalagay din dapat ang license to operate number at address ng distributor o manufacturer ng laruan sa lalagyan. Dapat ay nakalagay din ang minimum age ng batang pwedeng maglaro ng laruan. At heto naman po ang isang
bad news. Ayan. Ayan na Parang naman. kahapon bad news, ngayon bad news ulit. Sa ating mga motorista, matapos kasi magtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang ilang oil companies kahapon, kinumpirma ngayon ng Department of Energy ang posibleng panibagong oil price hike bukas. Paliwanag ni Energy Undersecretary Jay Layug bukas. Mas mataas daw kasi dapat ang ipinatupad na taas presyo, inihabol pala. Pero napakiusapan umano ng DOE ang mga oil company na huwag namang isang bagsak ang gawing pagtataas. Base raw kasi sa computation ng DOE, dapat ay 1 peso and 75 centavos ang dagdag sa presyo ng unleaded gasoline. Pero 90 centavos lang ang kanilang itinaas. Sa diesel naman, dapat ay piso ang kanilang itaas pero naging 70 centavos lamang. Pero ayon kay Yusek Layug, posible rin namang hindi matuloy ang oil price hike sa Huwebes kapag nagpatuloy ang pababang trend ng presyo sa langis sa world market. Thank you, ha. 2 Salamat, days lang ang... So maaaring hindi, maaaring hindi matuloy sa Thursday, pero sa Tuesday, asahan na naman. Asahan naman yan, diba? Tuesday, Thursday na ba ang schedule? Kaya lang, sinasabi nila, di ba, pababa na yung trend ng oil prices. Eh, kaya lang pumasok na yung Burma. Oo, yan, lalaman. Lalabas na naman. For sure. So, mararamdaman natin yan. Tapos sabihin nila hanggang January, February, March. Kasi yung long-term effect Oo, rin kasi ng kailangan yung mas mataas ang demand. Pagdating naman may kasi mahirap sa production eh. Yun na naman. Sila kami sa zona. Oo. Hindi, bumili na tayo natin bisikleta. Bisikleta na tayo. Ngayon, patayin lang. Makikita tayo. Sa'yo, ha? Tandem bike tayo. tandem bike. Sa isinagawang hearing ng Senate Committee naman on Economic Affairs at Committee on Public Services kahapon, ilang panukalang dagdag singil sa pasahay ang inilatag at pinagdebatehan. Pero para sa ilang senador, hindi pa rin daw napapanahon ng dagdag singil sa pasahe. Gaya na lamang na mungkahing dagdagan ng 10 piso ang minimum na singil sa MRT at ang mungkahing 11 pesos sa dagdag naman sa pamasahe sa LRT. Pero ayon kay Senator Ralph Recto, dapat daw munang masiguro ang magandang serbisyo para walang reklamo ang mga pasahero kung ipatutupad ang dagdag singil. Maging ang hirit na 50 hanggang 200% na increase ng Bureau of Customs sa singil sa mga pantalan. Inayawan din ni Recto lalo pat hindi pa tapos ang kontrobersya sa nawawalang mga cargo sa ahensya. Biniril din ng komite ang ipapatupad na 12% value-added tax sa South Luzon Expressway dahil hindi raw ito napapanahon lalo pat katataas lamang ng toll sa STEX ngayong taon. Oh, parang sunod-sunod naman kasi. So, kasi magpapasko eh. Kaya tempo pa sa talaga sa Pasko. And I understand yung sa MRT, LRT kasi Yes, matagal na yan. matagal Kasi na. sa ibang bansa, Expensive if you talaga compare it, ang baba talaga lang sa atin. At saka kung gusto natin ng better service, hopefully ito na yung maging sagot. Kahit na tumaas, mas mararamdaman naman ng commuters. Sabi nila, di ba, you sana. get what you pay for. Yes. So, Sana. if willing to spend ka, dapat maganda rin yung service. Maganda yung Always sinasabi. Yan. Sana. Samantala, sa inilabas naman po na regional epidemiology, studies pa yan, pag-aaral ba yan? Oo. Surveillance unit report ng Department of Health o DOH, mas malaki ang posibilidad na tamaan ng dengue ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ayon kay Dr. Lyndon Lee Suy, ito'y dahil sa mas madalas na nasa labas ang mga lalaki dahil po sa kanilang mga trabaho. Ganito rin daw ang nakitang behavior sa mga batang lalaki na mas madalas naglalaro sa labas ng bahay kumpara sa mga batang babae. Pero sa kabila ng kanilang pag-aaral, wala pa rin daw exemption pagdating naman sa dengue. Kaya naman, inilunsad ng Center for Health Development ng DOH ang ikalawang bugso ng kanilang kampanya kontra dengue dito sa Metro Manila. Bukod sa sama-samang paglilinis ng mga residente, gumagamit na rin ng mga ultra-low volume nesting na binubuga sa ilang lugar sa komunidad tulad ng mga eskwelahan, kanal at mga tagong lugar na maaring pamahayan ng lamok. Mas kaunti ang kemikal na ginagamit sa nesting machine kumpara naman sa fogging machine pero malakas daw ang kakayahan nitong puksain ang mga lamok na dengue carrier. Pangako naman ng DOH, magpapatuloy ang kampanya kontra dengue hanggang Desyembre. Meron nabibili din na bracelet. Oo. Bracelet. Pwede rin daw sa paa yun eh. Yung kinasabot sa mga para bata. ano tawag doon? Anklet. Anklet. Yung parang wire na gano'n, kinakain niyo ng mga anak ko. Pero kailangan din talaga eh. Meron ka mga ganong extra protection eh. Aside from syempre yung paglilinis. Kasi yung mga bata, pag lumabas ng bahay yan eh.
Actually, yung tawag Orsinet, yung parang kulambo, wala pa, hindi pa siya nabibili sa market. Pero maganda yun. Yung parang kurtina. Oo. Pero actually, okay lang kasi minsan kung dumodoble ka. Kasi diba yung iba, parang sabihin nila, ang dami naman, kailangan mo maglagay ng encyclopedia, kailangan mo mag-bracelet, mag-sticker, diba? Mag-long sleeves. Okay na yun, diba? Parang better safe than sorry. Yung anak ko talagang lahat, patong-patong. Kasi pag hindi ka nakapaglagay dito, tapos marami ka dito sa kabila ng lamok. Ay, doon sa kabila nga, try ko. Pero nag-experiment din yun. Ang maganda sa citronella, sa sobrang lakas na amoy niya, nang malayo pa lang yung lamok, siguro, alis na siya. Tsaka yung mga batang babae, i-leggings yun na lang, i-leggings. Yung anak ko ngayon, lagi naka-leggings. Actually, alam mo, yung hindi lang naman kasi sa labas ng bahay, di ba, pwedeng magkalegi. Kahit naman sa loob mismo ng bahay, pinapasukin pinapasukin din po tayo ng mga lamok. Kaya ingat-ingat. Samantala,